Hi guys! Magandang buhay! O yan. So for today's video, gagawa naman, hindi naman natin gagawin na palagi na lang para sa basher, ganyan-ganyan. So for today's video, gagawa naman ako ng another recommendation for Krishna. For who is really Krishna is. So, yun. So, yun na nga, yung kanyang latest video na nag-ano sila ng mga sili, mga ganyan, kumbaga, naikwento niya kung ano yung buhay niya noon. Alam niyo yun, nung nag-i-struggle siya, ganon. Dito niyo talaga unti-unting makikilala kung sino talaga ang isang Krishna mahusay. Talagang mahusay. Sa amin kasi talaga ang mahusay. Literal na maganda. Ayan. Talagang nararapat sa kanya yung kanyang apelyido. So, ayun na nga. Base sa ating, siguro naman napakinggan nyo yun, yung kanyang mga kwento sa kanyang life noon nung nag-i-struggle pa siya. Alam nyo, isa sa dahilan kung bakit sobrang attached ako dito sa batang ito, kung bakit wala akong pagdadalawang isip na ano ba yun, nung hangaan siya, ganon, or suportahan, or sa madaling salita, i-depend siya. Kasi alam nyo guys, ang aming buhay before, mas maganda pa nga yung buhay ni Krishna eh. Kami talaga, as in wala. Although, ang side naman ng father ko ay kaya, pero may kaya. Pero, hindi kami yung tipo na asa, yung hihingi, ganon. Kasi ako nga, nakatapos ako pag-aaral ng high school, working student. Ako, literal, nakatulong ako. Dito, sobra lalo ako napapahanga sa kanya. Kasi, alam mo yun, yung sa kwento niya na yung tipong ibang bata ay susuko na, kumbaga gagawa ng ibang paraan, yung mga illegal, mga ganon. Pero hindi niya naisip yun, no? Bagkus, hindi alintana sa kanya kung ano yung klaseng trabaho ang susuungin niya. Basta lang ang alam niya kung saan siya na trabaho kikita. Kaya wala siyang pinili, wala siyang pinipili na alam niyang pagkakakitaan niya. Alam niyang mag-grow siya doon sa mga bagay na yon at makakatawid ang gutom sa pamilya nila. 'Di ba? So, lahat yun talagang sinuong niya bago siya nakarating sa kung saan siya ngayon. 'Di ba? O, sasabihin nyo na naman, kung hindi naman dahil, yun na nga yun eh. Kasi, napansin na ni Lord kung gaano siya kasipag, gaano siya kamotivated na iangat yung kanyang pamilya. Kumbaga, wala siyang pili, hindi siya namimili ng kung anong klaseng trabaho. Basta lang alam niyang kikita siya doon sa bagay na yun, 'di ba? Na maibibigay niya sa magulang niya or makakasagot sa kahirapan nila or sa kanilang pagkain, ganun. At biruin mo, yung iba sa mga ganong edad, lalayas, pupunta sa ibang lugar, kumbaga mag-aasawa, magbabarkada, alam mo yun. Pero bibili sa kikitain niya, ibibili ng mga luho, pero hindi niya yun ginawa. Hindi niya ginawa yun kasi ang iniisip niya talaga yung family niya, na di bali na siyang magutom, wag lang magutom yung kanyang pamilya. Diyan ako talaga sa kanya sobrang hangang-hanga. Alam nyo yun.
So, dito sa kanyang mga pinagdaanan, sa kanyang mga naikwento, dito sa mga naninira sa kanya, matanong ko ba sa mga sarili nyo, kayanin nyo kaya yung mga pinagdaanan ni Krishna bago siya nakarating sa kung nasaan siya ngayon? Malamang hindi, di ba? Hindi nyo kakayanin yun. Kasi siya yung tipo ng tao na walang keme-keme. Yung hindi niya dadamdamin kung ano yung hirap, hindi niya ikakahiya kung ano yung papasukin niyang trabaho. Basta ang alam niya, kikita siya doon at makakapag-abot siya sa kanyang magulang sa kahit anong paraan na makakatawid sa kanilang kagutuman. 'Di ba? So, ito ay blessing sa kanya ng Panginoong Diyos. Kasi nakikita niya kung ano yung struggle na meron siya. 'Di ba? Kung ano yung rocky road na pinagdaanan niya bago siya nakarating sa kung nasaan siya ngayon. And of course, hindi naman hindi niya ikinakaila yon at forever siyang grateful at nagpapasalamat talaga kay Sir Paul na siya yung naging daan kung ano man yung tinatamasa niya sa buhay ngayon. Biruin mo guys, ultimo kape noon, struggle para sa kanya para makakuha noon, di ba? Ulam, kape, kami nga asin na may kalamansi. Di ba? Tapos ako noon, pag mayroon nakikita kami sa lola namin na may dalang pandesal galing sa bayan, alam mo yung para kaming manok, yung nauuna ang inahin. Pero of course, hindi kasama ang mama namin ha. Kami lang magkakapatid. Alam mo yung tatakbo kami sa bahay ng lola namin. Nasa bintana lang kami guys. Para kaming mga manok na aabutan lang kami ng 1, 2 pandesal. Hati-hati kami noon. Oo. Isinusuot lang sa bintana. Ang bintana noon ng lola namin ay, alam mo yung jealousy na kahoy? Yun. 'Di ba? Kaya hindi namin kilala ang kape noon. Asin at kalamansi. 'Di ba? Kaya isa ito kung bakit sobrang hinahangaan ko si Krishna. At sobrang mahal na mahal ko tong batang ito. Kasi alam mo yun, yung wala siyang pangarap sa sarili niya. Ang pangarap niya yung iangat yung kanyang pamilya. 'Di ba? Kaya panawagan ko lang doon sa mga nambabash, sa mga naninira, yung isa dyan na babae, na galit siya noon pa kay Krishna, mahihiya ka sa balat mo. 'Di ba? Si Krishna kahit walang filter maganda. 'Di ba? Mahiya ka sa kung ano struggle ni Krishna bago siya nakarating ngayon. Lahat yan pinagtrabahuan niya, hindi niya nakamit yan ng libre. Lahat yan pinaghirapan niya, pinagtrabahuan niya, at yun ay deserve niya kung ano man yung tinatamasan niya ngayon. Ang hindi niya deserve yung mga paninira niyo dahil wala naman kayong mga ambag sa buhay niya. 'Di ba? Oo. Kaya hindi niyo kaya kung ano man yung narating ngayon ni Krishna. Ang alam niyo lang yung siraan siya. Alam niyo kung bakit hindi kayo masaya kasi kumbaga ngayon umaasenso na yung buhay niya kahit papano. Yun ang hindi nyo matanggap. Kasi ang gusto nyo talaga, ilubog talaga siya sa kumunoy. Ganun yun. Alam mo yung tipong yung kababayan mo, kahit papano umaasenso galit ka, kaya hihilain mo siya pababa. Pero no, hindi yun mangyayari kasi super sipag ni Krishna. 'Di ba? At wala siyang inaapakang tao at kung ano man yung narating niya, pinagpapasalamat niya yun. Hindi siya ungrateful, bagkus grateful siya. Alam mo yun? Grateful siya sa lahat ng bagay na natatanggap niya. Yun lang.